diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Ang paglalakbay ng inyong diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring Nawagin niyo akong Cherry, taga rito sa Zamboanga. sukat Ibabahagi ko lamang itong naging kwento ni Lola sa akin. Noong nadako yung usapan namin sa mga kwentong aswang. Karanasan po niya ito noong siya ay dalaga pa lamang. Ayon kay Lola Nida, mga nasa edad na 22 anyos pa lamang daw siya noon. Dagdag pa nito, hindi pa siya nagkakanobyo noon. Wala pa naman daw siyang balak. Gawa ng iniisip pa niya ang makapagbigay ng tulong sa kanyang mga magulang. Nasa 8 raw po kasi silang magkakapatid at siya nga yung panganay. Ito raw yung dahilan kung bakit takot nga siyang magkamali sa kanyang mga desisyon sa buhay. Dahil nga hirap sila, napagpasya niyang mamasukan sa bayan. Sa kabutihang palad naman, nagkaroon nga siya ng trabaho sa isang panaderya. Hindi naman daw mahirap yung kanyang trabaho dahil nagbabantay lang naman siya ng mga taong bibili ng mga paninda. Ang medyo hindi lamang daw niya matiis madalas ay umaabot daw siya ng mga launa ng madaling araw. Parang ganun daw lagi. Isang araw po noon, dahil masama yung pakiramdam ni Lola Nida, tinanghali nga ito ng gising. Ayaw sana niyang pumasok sa kanyang trabaho. Pero sahuran po kasi kinabukasan, kaya't kailangan niyang pumasok sa panaderya. Dahil doon, naligo na nga siya at pagkatapos ay dumiretso na sa kanyang trabaho. Nagsimula nga siya sa kanyang trabaho noon at hindi na sinabi yung patungkol sa masama niyang pakiramdam. Dahil mag-alas 9 na nga siya nakapasok noon, mga alauna ng madaling araw siya makakalabas. Yun daw kasi yung kanilang patakaran. Marami siyang kasama roon buong maghapon. Pero noong gumabi na nga ay 2 na lamang sila ng panadero roon. At ng isa pang tindera. Yun nga lang, mauunang umuwi raw yung kasamang tindera ni Lola. At siya na lamang na mag-isa yung maiiwan doon na nakabantay kung sakali. Dumating nga po yung gabi noon at si Lola lamang mag-isa sa tindahan ng tinapay. Habang nakaupo noon ay nagbabasa daw siya ng pocketbook. May kung anong dahilan daw siya na napalakas daw yung pagkabog ng kanyang dibdib. Dahil hindi naman niya alam kung ano nga bang dahilan nun. Dahil biglaan lang din daw niyang naramdaman. Kaya't hinayaan na lamang niya at ipinagpatuloy yung kanyang pagbabasa. Nang mga sandaling yon kasi, walang bumibili sa kanilang panaderya. Kaya hindi naaantala ang kanyang ginagawa. Ganon nga raw yung nangyayari nang magpaalam yung panadero na saglit na uuwi. Ayon daw kasi rito, titignan lamang niya ang kanyang 2 anak na naiwan sa kanilang bahay at pagkatapos ay babalik din daw ito sa panaderya. Noong makaalis na nga yung panadero, ay mas lalong sumidi yung nararamdamang takot ni Lola. Ayon pa nga sa kanya, parang may nakamasid daw sa kanyang kinaroroonan mula sa madilim na bahagi. Noong mga panahong yun kasi, wala pang mga ilaw sa kalsada. Kaya tanging bumbilya lamang yung naroroon sa may tapat ng panaderya na siyang napagkukunan nila ng liwanag. Hindi na lamang yun pinansin pa ni Lola at minabuti niya ang kumuha ng 3 bangko at pagkatapos ay hinilera po niya ito. At nang magawa niya yon, napagpasya niyang mahiga na muna doon. Ramdam na rin kasi niya yung pagod, lalo na nga ng kanyang mga mata dahil na rin sa pagbabasa.
Naisip niya na palalim na rin ang palalim yung gabi, kaya't wala na sigurong bibili pa ng tinapay. Unti-unti na sana siyang dinadalaw ng antok. Ngunit may narinig siyang kaluskos sa may hindi kalayuan. Lubang tahimik kasi yung paligid, kaya kahit kaunting ingay ay hindi malabo na talagang marinig. Bumangon kaagad si Lola at tinignan yung bahagi kung saan nagmumula yung kanyang narinig. Nagkaroon siya ng kutob na baka may magnanakaw na nagnanais na pasukin yung panaderya. Kaya't minabuti niyang kumuha ng bakal na pwedeng gamiting pamalo para meron siyang pangproteksyon sa kanyang sarili. Noong nagawa na nga niya iyon, sinipat niya ng maigi ang madilim na bahagi. Pero wala naman siyang nakitang kahit na anong nilalang doon. Babalik na sana siya sa kanyang pagkakahiga nang may mapansin siyang gumagalaw. Dahil madilim nga yung bahaging yon, hindi nga niya naaninag kung sino nga ba yung gumagawa ng paggalaw na iyon. Lakas loob na lumabas si Lola sa tindahan ng tinapay. At pagkatapos ay sinubukang ilawan yung madilim na bahagi gamit yung kanyang debateryang flashlight. Ilang ulit pa raw niyang pinasadahan ng liwanag yung pinagmumula ng ingay. Ngunit wala naman siyang nakitang kahit na ano. Pagkatalikod niya, doon siya nakaramdam ng malamig na hangin sa kanyang batok. May naamoy na rin siyang kakaiba. Kaya't naisip kaagad niya na baka may tinapay na nasusunog doon sa kanilang pugon. Hinayaan na lamang niya yung gumagawa ng ingay roon at nagmadali siyang pumasok sa panaderya. Tinignan nga niya yung mga tinapay, ngunit labis siyang nagtaka dahil wala namang nakasalang doon. Napakunot nga siya ng noo at napaisip kung ano nga ba yung pinagmumulan ng naturang amoy. Pabalik na sana siya sa kanyang pwesto, pero nakarinig siya ng ingay papasok doon. Nagkaroon siya ng kutob na pinasok na nga sila ng magnanakaw. At dahil doon, inihanda niya ang kanyang bakal na pamalo at pagkatapos ay marahang naglakad pabalik. Habang marahang humahakbang, pinapakiramdaman niya ang paligid. Ilang beses lamang siyang nakarinig ng ingay sa loob ng tindahan ng tinapay. At hindi naman yun nasundan pa. Pero kahit na ganoon ay hindi nga siya nakampante. Saktong pagkapasok niya sa tindahan ay may nakita siyang isang lalaki na nakahubot-hubad. Nakatago yun sa ilalim ng mesa ng kahera. Agad siyang napansin ni Lola dahil kitang-kita yung mesang yon kapag pumapasok siya ron mula sa kanyang pwesto. Agad niyang tinanong yung lalaki kung ano nga ba yung ginagawa nito ron. Pero hindi nakasagot yung taong yon na agad napansin ni Lola na duguan pala. Napansin din ni Lola na parang may kinatatakutan yung tao. Kaya't marahan siyang lumapit dito at pabulong na nagwika kung ano nga ba yung kanyang problema at kung bakit ito naroroon. Talagang pinipilit lang daw ni Lola na maging kalmado noon. Nung una ay hindi daw sumagot yung lalaki. Ngunit makalipas pa yung ilang segundong pagtitig kay Lola ay nagsalita na rin daw ito. Sinabi niya kay Lola na may humahabol sa kanyang mga tao at balak raw siyang patayin. Dagdag pa nito ay nagawa ng araw ng mga itong tagain siya at mabuti na nga lang at hindi raw siya napuruhan. Dahil naisip ni Lola na baka masama yung ginawa ng lalaki, kaya tinanong nga niya ito kung ano nga ba yung rason at tinaga siya ng mga tao. Hindi raw agad nakasagot yung lalaking yon at sa halip ay tumitig lamang siya kay Lola na parang nanghihingi talaga ng saklolo. Paalisin na sana niya yung lalaking yon dahil baka pati siya ay madamay. Pero agad siyang nakaramdam ng awa rito nang makarinig si Lola ng mga ingay ng tao na papalapit. Sinubukan pa niyang ilawan ng debateryang flashlight yung bahaging tinatahak ng mga tao at nakita niyang may mga dalang itak raw yung mga ito. Nang alam na nga ni Lola na medyo malapit na yung mga taong yon, minabuti niyang papasukin yung lalaki sa kwarto kung saan nga sila nagluluto ng tinapay. Alam niyang mapapagalitan siya kapag malaman ng kanyang ginawa,
Pero naisip niyang baka nanganganib nga yung buhay ng naturang tao. Lihim nga niyang pinapasok yung naturang lalaki sa kwarto na iyon. At pagkatapos ay lumabas siya para harapin yung mga tao. Medyo kinakabahan pa nga siya noon na baka siya yung pagbalingan ng galit nila. Pero naglakas loob daw siya na malaman kung ano nga bang dahilan nila at nagsama-sama silang lumabas. Alam kasi ni Lola na may tinutugis sila at balak niyang alamin kung ano nga ba o sino ito. Ayon pa nga sa kanya ay may kutob din siya na may ginawang masama yung lalaking yon. Kaya't kung malaman niya mula sa mga tao na may masamang ginawa yung lalaki, ay hindi raw sana siya mag-aatubili na ituro sa kanila kung saan nga ba nagtatago yung naturang tao. Nang makalabas na nga siya, lumapit yung ilang mga tao sa kanya at pagkatapos ay nagtanong sila kay Lola kung may nakita raw ba siyang lalaki. Noong una hindi sumagot si Lola, pero nagtanong siya sa kanila kung bakit parang may masama silang gagawin sa lalaking kanilang hinahanap. Ganoon na lamang yung gulat ni Lola nang malaman niya mula sa mga tao na ang kanilang tinutugis pala ay isang aswang at nang biktima na nga ng isang buntis sa kabilang baryo. Nilarawan din ng mga tao yung itsura ng naturang aswang at nanigas sa kanyang kinatatayuan si Lola noong mawari niya na ang tinutukoy pala ng mga taong yon ay ang lalaking nakahubot-hubad na pumasok sa panaderya. Bahagya siyang napalingon at pinakiramdaman yung loob ng kanyang pinagtatrabahuhan. Nang mapagtanto niya na marahil ay naroroon pa rin yung lalaki, walang pagdadalawang isip niyang sinabi sa kanila na meron ngang pumasok na lalaki sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabi ni Lola na inakala nito na talagang nanghihingi ng tulong yung lalaki at siya nga yung biktima. Pero sinabi naman ng mga tao na wala namang kasalanan si Lola. Nang mga panahong yon, umikot nga yung mga tao sa paligid ng panaderya upang siguraduhin hindi makakatakas yung naturang aswang. Habang nagkakagulo nga ang mga ito, nanatiling nakatayo roon si Lola at nakamasid lamang sa kanila. Walang ano-ano, ay narinig ni Lola na nagsigawan na nga yung mga tao. Dito ay naisipan niyang tumungo na rin sa may bandang likuran ng panaderya. Pagkarating niya roon, agad niyang nakita yung lalaking kanyang tinulungan. Pero ganoon na lamang yung gulat nito nang makitang nasa bubungan na nga yung naturang lalaki. Ang mas lalo pang nagpagulantang sa aking Lola noon ay nang makita niyang naging mabalahibo yung lalaking yon at nagbabaga na umano yung mga mata. Lalo pang lumakas yung sigawan ng mga tao at inuutusan nila yung lalaking aswang na bumaba na sa bubungan. Pero parang baliwala lamang yon sa lalaking yon. Nagpapalinga-linga daw yon sa paligid na parang naghahanap ng pupwede niyang lipatan. May isang lalaki pa sanang aakyat sa bubungan para harapin yung lalaking aswang na yon. Pero pinigilan siya ng kanyang kasamahan. Ayon daw kasi sa kanila, kapag umakyat pa siya ay baka kung mapano pa siya roon. Nang mga panahon yon, naisipan ng Lola ko na pumasok sa kanilang panaderya. At pagkatapos ay kumuha daw ito ng asin. Ninaisa na nitong sabuyan ng asin yung aswang sa maibabaw ng bubungan. Ngunit nang makalabas na nga siya dala yung lalagyan ng asin, kitang-kita niya kung paanong lumundag yung nilalang na yon mula sa bubong ng panaderya patungo sa puno ng niyog na hindi naman daw ganon kataas. Pero talagang nakakabigla pa rin daw yon lalo at hindi naman sobrang lapit ng niyog doon sa bubungan ng panaderya. Bagay na hindi raw magagawa ng kahit sinong normal. Lalong nagsigawan yung mga tao. At meron pang isang lalaki na nagpaputok na ng kanyang baril upang takutin nga yung aswang at paalisin sa may puno. Ganoon na lamang yung kanilang paghiyaw nang magawang tamaan ng lalaki yung aswang sa may bandang likuran. Inakala nila na mahuhulog na nga yung nilalang. Pero mabilis daw itong lumundag patungo sa kabilang puno ng niyog
at sinubukan pang barilin ulit ito ng lalaki. Pero mabilis daw itong nakalayo. Alam mo yung parang hayop na nagpapalipat-lipat lang sa mga puno. Agad namang nagtakbuhan yung mga tao para alamin kung saan nga ba tumungo yung aswang na iyon. Samantala, naiwan si Lola roon na nanginginig dahil na rin sa takot. Hindi niya inaakala na mararanasan niya ang ganoong bagay. Tulala siyang bumalik sa loob ng kanyang pinagtatrabahuhan. Sa halip na tumambay sa tindahan ng tinapay ay minabuti ni Lola na pumasok na lamang sa loob at hayaan na munang nakatiwangwang ang naturang tindahan. Naisip daw kasi niya na wala namang bibili ng mga ganong oras. Ngunit kapag isara naman daw niya ay baka pagalitan lamang siya ng kanilang amo. Habang nasa loob ng panaderya ay hindi lubos maisip ni Lola na matutulungan niya nang hindi sinasadya yung aswang na iyon na nakapangbiktima na nga sa kabilang baryo. Mabuti na nga lang daw at hindi siya ginawa ng masama ng lalaking yon, dahil kung nagkataon ay wala raw tutulong sa kanya. Dahil sa kanyang naging karanasan, mas pinili niya ang magtrabaho tuwing may araw. Hindi na rin daw gaanong kumalat yung mga nangyari dahil wala naman silang gaanong pinagsabihan. Nalaman na lamang ng kanilang amo yung kanyang ginawa. Nang magdesisyon na nga si Lola at magpaalam na alis na sa kanyang pinagtatrabahuhan. Gulat na gulat daw yung kanyang amo noon. Lalo at talagang nilihim nga nila Lola yung tungkol doon. Magmula daw nang umalis siya sa panaderyang yon, hindi na rin siya nakaranas pa ulit ng kung ano-ano pang kababalaghan. Pero syempre, hindi makalimutan yun ni Lola. At kapag naaalala niya, lalo na tuwing gabi, ay kinikilabutan pa rin daw siya ng malala. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig. Itong kwento na ito ay personal naming karanasan ng pinsan ko. Natawagin naman nating Chris. Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo, kumuha kami ng marerentahan naming apartment ng pinsan kong ito. Para dalawa lang kaming magkasama. Mahirap kasi kapag meron pang ibang kasama. Kumuha nga kami ng apartment na malapit sa eskwelahan dahil mahihirapan talaga kami kapag nag-uwian o balikan pa kami. Lalo at medyo malayo yung baryo kung saan kami nakatira. Nasa unang taon kami ng pinsan ko sa kolehiyo. Pero magkaibang kurso. Taong 1998 po ito. Tuwing Biyernes ng hapon, umuuwi kami sa lugar namin. Tapos Linggo naman ng hapon, o di kaya ay maagang-maaga pa ng Lunes, kami bumabalik. Biyernes talaga yung araw na pinakamasaya kami. Bukod sa huling araw na merong pasok, yun din kasi yung araw na makakasama namin ulit ang aming pamilya. Pareho din kasi kami ni Insan, na maraming mga kapatid at pareho pa kaming panganay. May 4 akong mga kapatid, habang 5 naman yung nakababata pang kapatid ni Pinsan. Isang Biyernes, nang magsimula po yung lahat. Naunang matapos yung klase ko noon, pero inantay ko yung pinsan ko dahil sabay nga kaming umuwi lagi. Mga alas 5:30 yata ng hapon, nung umalis na kami para umuwi. Jeep po yung sinasakyan namin, tapos mga 2 oras din yung biyahe. Tuwang-tuwa kami nung agad po yung mapuno dahil may nakasabay kami ng mga Boy Scouts noon na magka-camping daw sa isang eskwelahan na madadaanan din ng jeep. Sumabit lang kami ni Pinsan noon dahil siniguradong makapasok sa jeep ang mga bata. Hanggang sa magbabaan na nga ang ibang mga sumabit sa jeep. At 2 na lang kami ni Insan at syempre yung konduktor na sumasabit doon sa jeep. Maya-maya pa, narating na nga namin yung eskwelahan at nagbabaan na po yung mga Boy Scouts kasama yung kanilang 2 guro. Sila lang pong lahat yung nasa loob. Kaya nakaupo na rin kami sa wakas, lalo at medyo nangangawit na rin ang aming kamay sa may katagalan na ring pagsabit. Nakatakbo pa ng mga 20 minutos yung jeep noon
at isang barangay na lang at makakarating na rin kami sa lugar namin. Nung biglang tumirik yung jeep, sinubukan pang ayusin ng driver pero wala. Ayaw na talagang umandar nun, kaya hindi na nga talaga napilit pa. Nagpaalam na lang kami sa kanila at nagsimula na lang kaming maglakad-lakad ng pinsan ko. Ayos lang din yon sa amin. At sobrang dalang lang talagang merong dumadaang jeep doon dahil madalas matagal pa bago mapuno yung kasunod na pila dahil nga sa konti rin ng pasahero. Isa pa, hindi naman din yon yung unang pagkakataon na mangyari ito. Nakaswerte lang kami na nakaalis agad dahil nga sa mga nakasabay naming mga bata. May mga dumadaan noon pero mga motor. At meron ding mga angkas kaya hindi na kami sumubok pang magabang pa doon. Patuloy lang kaming naglakad. Mahaba-haba rin dahil isang barangay din yung pagitan tapos nasa may dulo din ng baryo, yung bahay namin. Sa paglalakad po namin, Sir Dan, medyo dumilim bigla ang langit na natakpan na nga ng itim na ulap yung buwan. Medyo may kidlat na rin at kulog. Na alam mo talagang nagbabadya na ang masamang panahon. Talagang may parating na ulan. Parang malakas na ulan to, Insan ah. Sabi ko po noon kay Insan tapos sinabihan ko siyang bilisan na nga namin ang paglalakad. Medyo madilim na rin talaga noon. Kaya kumuha muna kami sa may gilid ng daan ng tuyong dahon ng nyog. Binugkos namin yon, tapos sinindihan gamit ang lighter. Buti na lang at meron si Insan dahil naninigarilyo nga ito. Gumawa kami ng mga ilang bugkos ng ganon para kapag naubos na, meron pa kaming pangpalit na magsisilbi nga naming solo. Sa pagpapatuloy namin, may nadaanan kaming waiting shed sa gilid ng daan. Nagulat kami na merong matanda doong nakaupo. "Ginabi na kayo ah. Bakit kayo naglalakad?" Sabi pa po nito. Siya talaga yung unang pumansin sa amin. Sinagot naman namin ito kung ano nga ba yung dahilan kung bakit kami naglalakad. Hanggang sa ang sabi nito, "Gusto niyo bang kumain muna o mainom ng tubig? Mukhang pagod na kayo ah." Sabi po nito. Dahil meron pa nga kaming dala na malaking bag dahil iniuuwi namin ang aming mga damit na nagamit para malaban yun pag uwi ng bahay. "Pwede po bang makainom ng tubig?" Sabi noon ni Pinsan. Pero sinenyasan ko siya na wag na dahil parang hindi mapagkakatiwalaan yung matanda. Pero sabi ni Pinsan, "Ano ka ba? Nagmamagandang loob lang naman yung tao eh. Wala ka namang tiwala." Sabi po nito. Pero ang sabi ko, mahirap na, Insan. Hindi natin kilala yan. Pabulong ko naman pong sagot. At masama lang talaga ang kutob ko sa matanda. Bakit siya nandito sa ganitong oras? At nakita mo naman, wala namang kabahayan dito. Baka kung saan pa tayo dalhin yan. Mahina ko pong sabi noon. Pero sumagot naman si Insa na wala naman daw magagawa yung matanda dahil uugod-ugod na nga ito. Umuubo-ubo po noon yung matanda na halatang narinig niya kami. "Nagbubulungan pa kayo eh, naririnig ko naman." "Tama yung pinsan mo, iho. Nagmamagandang loob lang naman ako. Taga dito ako eh, at hindi kayo pamilyar sa akin. Kaya mukhang taga-kabilang barangay pa kayo at mahaba-haba pa yung inyong lalakarin." Sabi ng matanda noon. Nung tumayo po ito, Sir Dan, halatang mahina na yung pangangatawan nito. Kaya nakapagtataka lalo kung bakit siya nandun sa ganong oras. Pero uhaw na talaga si Pinsan at sa hindi ko alam na dahilan ay parang nakuha agad ng matanda ang kanyang tiwala. Hinawak-hawakan pa nga ng matanda yung pinsan ko noon. Tapos tango lang ito ng tango sa mga sinasabi ng matanda na sumunod na raw kami sa kanilang bahay. Nagtataka na ako noon pero ayaw naman maniwala sa akin ng pinsan ko at naglakad na nga talaga siya pasunod doon sa matanda. Hindi naman din pwede na pwersahin ko si pinsan na wag sumama dahil hindi naman na siya bata. Ayoko rin na hayaan lang siya doon at doon lang sa kalsada maghintay kaya sinamahan ko na nga siya.
Lolo, malapit lang yung bahay mo dito, di ba? At mabilis lang. Baka abutan kami ng ulan eh. Kailangan na naming magmadali. Sabi ko pa noon. Kung gusto nyo, pwede naman kayong magpalipas ng gabi sa bahay namin eh. Maliit nga lang yung bahay ko at meron pa akong kasamang isang apo. Sabi naman ng matanda. Wag na po, makikiinom lang talaga kami ng tubig at aalis rin kami agad. Sagot ko naman. Naglalakad lang si pinsan noon pero hindi na ito nagsasalita. At mukhang nauuhaw lang din talaga. Naglakad kami pero nung lingunin ko, medyo malayo-layo na kami sa may kalsada. Lolo, baka naman lumayo na talaga tayo ah. Sabi ko po noon. Pero itinuro na nga ng matanda ang kanyang bahay. Hindi ko lang agad napansin dahil may mga punong kahoy sa harap ng bahay nito. Lumalakas na yung pagkulog at kidlat noon kaya sa totoo lang, naiinis na rin po ako noon. Pagdating namin sa bahay, pinapasok po nito kami. Papasok sana agad ang pinsan ko, pero hinila ko talaga ito at pwinersang wag na siyang pumasok. Dito lang po kami, Lolo. Pakikuha na lang po ng tubig. Dito na po kami mag-aantay, salamat po. Sabi ko po agad noon. Ang paulit-ulit lang na sinasabi ng pinsan ko noon ay nauuhaw daw siya. Iniisip ko talaga noon na baka merong ginawa sa kanya ang matanda. Hinawakan kasi ng matandang yon yung kamay ng pinsan ko. Pumasok naman agad yung matanda para kunin nga yung tubig. Nung gawin niya iyon, nagulat na lang ako nung may batang biglang tumalon sa may bintana ng kubo. Palabas po doon. Batang babae na siguro mga nasa 9 o 10 taong gulang. Hinila agad nito yung aking damit at pinapaalis po nito kami. Sabay binibigay niya kay pinsan ang isang bote na parang merong lamang tubig. Umalis na po kayo dito. Huwag kayong magtiwala kay Lolo. Aswang po yang si Lolo. Painumin mo tong tubig sa kanya. Mahinang sabi ng bata sa akin. At talagang nagmamadali po ito, Sir Dan, na hinihila kami palayo ng bahay. Tapos binuksan po niya yung bote. At hinila po niya yung pinsan ko para inumin po yung laman nun. Mabuti na lang at parang natatagalan yung matandang lumabas ng kanyang bahay. Malamang, may kung ano-ano pa itong ginagawa sa tubig. Napapainumin nga nito sa amin. Nung mainom na ni pinsan yung tubig, parang bumalik po siya sa dati. Parang natauhan. Nagtataka po ito kung paano daw kami napunta doon. Pero tinulak na po kami palayo ng bata. Takbo na kuya, dali na. Aswang po yang si Lolo. Sabi nung bata noon. At sa puntong yon, lumabas na po yung matanda ng kanyang kubo. Pero hinila ko na agad si pinsan. At sumunod naman po ito sa akin. Tumakbo na nga kami agad. Apo, anong ginagawa mo? Sigaw po noon ng matanda. At tumakbo po ito pero hinaharangan po siya ng kanyang apo. Mga sigaw na lang po ng bata ang naririnig namin noon. Na parang ginagawa niya nga talaga ang kanyang makakaya para pigilan ang kanyang lolo. Tumakbo na lang kami ng tumakbo at hindi na po kami lumingon pa. Mga lagpas 5 minuto rin po kami sigurong tumatakbo ng dire-diretso at mabilis. Bago po kami napagod at tumigil muna. Malayo-layo din ang aming natakbo at nakikita ko na nga yung bukana ng barangay namin sa hindi kalayuan. Tumabi kami sa gilid ng daan noon. Ano ba tong napasukan natin, insan? Di ba nasa may waiting shed lang tayo kanina lang? Sabi po ng pinsan ko noon na parang wala nga itong maalala. Kaya pala hindi na ito nagsasalita nung naglalakad kami papunta sa bahay ng matanda. Humahangos po kami noon sa pagod. Sa bilis ba naman ang pagtakbo namin, kaya talagang hiningal kami. Meron siyang ginawa sa'yo.
Hinawakan ka lang niya sa kamay tapos parang nawala ka na sa sarili mo. Wika ko po noon sa pinsan ko. Mabilis ka yatang naunahan ng aswang dahil sa pagod mo at nauuhaw ka rin. Hindi ko maipaliwanag pero meron siyang ginawa sa'yo. Sabi ko pa. Nagtatayuan ang mga balahibo ko noon. Dumagdag pa yung panay na pagkulog at kidlat na talagang parang bubuhos na yung ulan. Ilang sandali pa po. Nakarinig kami na parang merong tumatakbo papunta doon sa amin. Medyo may kurbada kasi yung daan, kaya hindi pa namin makita pero talagang merong tumatakbo. Naririnig lalo at napakatahimik po ng lugar sa mga ganong oras. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon at hinila ko yung pinsan ko sa makakapal na mga damuhan at nagtago nga kami doon. Ilang sandali pa po, Sir Dan. Doon sa may kurbada, merong lumabas na hayop. Medyo malayo pa sa amin yon. Pero kitang-kita namin kapag kumikidlat, lalo at lumiliwanag bigla yung paligid. Parang aso po yon, na talagang malaki. Nagkataon naman po na nung papalapit na yon doon banda sa amin, bigla pong nagsimula ng pumatak yung ulan. Mabilis lang yon at talagang bigla nang ang bumuhos. Nung mangyari po yon, tumigil po yung hayop sa gitna ng daan eh. Sinenyasan ko po yung pinsan ko noon na manahimik. Tapos naglalakad pa rin po yung hayop padiretso doon sa daan. Nanginginig kaming dalawa noon sa takot. Napakalakas po ng ulan at sa bawat pagkidlat na nagiging maliwanag yung paligid, nakikita naming papalapit na ng papalapit yung hayop. Alam namin sa puntong yon, Sir Dan, na aswang yon at kinakabahan ako dahil malakas yung pangamoy ng mga aswang at baka magawa niya kaming matonton. Pero ang lakas po talaga ng ulan na kung babalikan ko, parang nakatulong talaga sa amin. Ilang sandali pa po, nakita na nga naming mabilis na tumakbo pabalik yung hayop na yon. Kapag binabalikan ko po yung itsura nun, kinikilabutan pa rin ako. Mga ganong tipo ng hayop yung hindi ko gugustuhing makita pa ulit. Nakakatakot po yun. Mabilis kaming tumakbo ulit pa uwi paglipas ng ilang sandali. Ayon sa tatay ko, kung hindi daw umulan, baka napatay na kami ng aswang dahil sigurado raw na maaabutan kami nun. Salamat na lang din talaga at nakaligtas kami ng pinsan ko nung minsang abutan kami ng gabi sa kabilang baryo. Hanggang dito na lang din at maraming salamat po. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Diana, taga-probinsya ng Nueva Vizcaya. Gusto ko rin po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Matagal na panahon nang nakalipas nang maranasan ko ang pangyayaring ikukwento ko sa inyo ngayon at nasa edad na 15 ako noon ng mga panahong yon. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Ang sabi ni Lola noon sa akin, namatay daw yung aming mga magulang sa isang aksidente noong batang-bata pa kami. Kung kaya tanging yung lola na lang namin yung meron kami noon. At dahil nga namatay yung aming mga magulang, hindi na talaga ako nakapag-aral. At nung medyo lumaki na nga rin ako, kailangan ko ng kumayod para sa aking 2 kapatid at pati na rin kay Lola upang makatulong. Pagtitinda raw noon sa palengke yung tanging hanap buhay namin kahit nung nabubuhay pa yung aking mga magulang. Kaya nung lumaki na nga rin po ako, yun din yung naging hanap buhay ko. 4:00 pa lang ng madaling araw, gumagayak na ako para makarami. Pero bago umalis noon, tinawag ko muna yung nakababata kong kapatid. Darcy, tawag ko sa nakababata kong kapatid na 9 anyos po noon. Bakit po ate? Tanong naman ito. Alis na ako. Huwag mong pababayaan si Arlene at si Lola. Wika ko pa po noon. Opo ate, mag-ingat po kayo.
Wika naman ito sa bayakap sa akin, kaya niyakap ko din po ito pabalik. Nang makarating ako sa palengke dahil sa maaga pa at walang masyadong mamimili, inayos ko nga muna yung mga paninda. Habang abala ko sa pag-aayos ng aking paninda, "Miss, pabili nga ng karne." Wika pa ng isang boses na alam ko ngang lalaki. Agad naman akong nag-angat ng tingin at bumungad sa akin ang 3 lalaki at isang babae na pawang nakaitim ng mga damit. "Ilan po ba?" Magalang ko pong tanong. 10 kilo. Sagot naman po ng isa sa 3. At napamulagat ako sa sinabi nito at hindi mapigilan yung matuwa. Dahil ang swerte ko sapagkat buena manong 10 kilo kaagad ang maibebenta ko. "May problema ba, miss?" Tanong pa nga po nito noon. Wala po. Sandali lang po ah." Wika ko naman. Agad ko ngang inilagay sa malaking supot ang kanilang binili at ibinigay sa kanila. Agad na nagtanong ito kung magkano. Kaya naman sinabi ko rito yung total ng mga pinamiling karne. Agad naman po nitong ibinigay sa akin yung 2,000. Ibibigay ko pa sana yung sukli noon, pero hindi niya nga rin tinanggap kaya wala na akong magagawa kundi yung magpasalamat. Noong paalis na nga sila, nakita ko yung babaeng matalim yung ipinukol na tingin sa akin. Hindi ko na lang yun pinansin dahil tuwang-tuwa nga ako sa buena mano sa akin. Sa paglipas nga po ng ilang sandali, may mga nagdatingan na rin na mga mamimili. Dahil nga naging abala na ako ay hindi ko namalayan yung oras. 7:00 na pala ng gabi noon. Kaya napagpasyahan ko ng umuwi para makapagpahinga na rin ako. Dahil malapit lang naman yung bahay namin na nilalakad ko na lang. Yung karne naman po, inaangkat ko lang po yon. Mga 5 minuto rin po yung lalakarin ko bago makarating sa bahay. Malapit lang po kasi yung bahay namin sa may palengke. Tanging liwanag lang ng buwan yung nagsisilbi kong ilaw sa daan papunta sa bahay namin. Habang naglalakad ako sa madilim na parte, naramdaman kong merong sumunod sa akin. Kaya agad nga akong lumingon, pero wala naman. Binilisan ko na lamang yung aking paglalakad. Nakahinga ako ng maluwag nang nakarating na ako sa bahay. Bago ko nga buksan yung pinto, lumingon ako sa paligid at may naninag akong 4 na bulto ng tao sa ilalim ng punong mangga na kanina ay dinaanan ko. Kaya kaagad na nga akong pumasok sapagkat nakaramdam ako ng kaba. Naabutan ko sina Lola at Darcy na nakikinig ng radyo sa may sala. Kaagad na akong lumapit kay Lola at nagmano. "Diana po, pwede bang makausap ka kahit saglit lang?" Wika po noon ni Lola. Sige po, Lola." Wika ko naman. "Kaninang pauwi, may napansin ka bang kakaiba?" Tanong pa po nito. Tumango naman akong nagtataka dahil sa papaanong nalaman ni Lola yung tungkol doon. Kung ganon, nasundan nila tayo. Wika pa ni Lola. Sino po sila at anong nasundan? Kunot noo kong tanong noon. Wala po. Sige na, kumain ka na at magpahinga. Alam kong pagod ka. Wika po niya sabay alis at iniwan po nito ako. Simula ng araw na yon, pakiramdam ko parang palagi nang merong nagmamasid sa akin. Kahit sa pag-uwi ko, ganon din po yung nararamdaman ko. Kaya 6:00 pa lang ng hapon ay umuuwi na nga rin ako. Isang gabi, bilog na bilog po noon yung buwan. Hindi ako makatulog kaya pumunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Dahil ganon po ako kapag hindi ako makatulog, iniinom ko na lang lalo ng kape. Bago pa man nga ako makarating sa kusina, nakarinig na ako ng kalabog mula sa kwarto ni Lola. Kaya patakbo akong pumunta doon. At pagkarating ko, binuksan ko agad yung pintuan. Pagkabukas ko po, tumambad agad sa akin
yung dalawang malalaking aso na nag-aaway. Ang isa po ay kulay abo at ang isa naman itim na itim po yung kulay. Halos maihi ako sa aking pantalon dahil sa takot na nararamdaman ko noon. Pero nakita ko yung asong abo na merong suot na isang pamilyar na kwintas. Siguro baka matawa po yung iba sa inyo. Pero yun po yung nakita ko eh. Lola, ikaw ba yan? Tawag ko po noon dahil kilala ko po yung kwintas na iyon. Dahilan para lumingon nga sila sa kinaroroonan ko. Mabilis naman po na lumapit sa akin yung asong kulay abo. Kaya napatras po ako pero nakita ko sa kanyang mga mata na para bang sinasabi niya na wag akong matakot sa kanya. Maya-maya pa, sinugod po siya ng asong kulay itim at kinagat po siya nito. Dahilan para umatungal po siya ng napakalakas. Agad naman po niyang pinagkakalmot yung asong itim, kaya nabitawan po siya nito. Nakita ko na maraming dugo yung lumabas sa kanyang sugat, pero patuloy pa rin po siya sa pakikipaglaban. Kitang-kita ko kung paanong patayin ng aso na kulay abo yung kanyang kalaban. Hindi ako makapaniwala noon sa aking nasaksihan. Maraming dugo yung nagkalat sa sahig. Ganon din ang mga gamit. Bumalik na lamang ako sa aking sarili nang merong tumawag sa akin. Diana, apo. Tawag pa ng pamilyar na boses kaya inilibot ko yung aking paningin at nakita ko si Lola na nakahandusay at duguan na ang kanyang balikat. Agad ko naman siyang nilapitan. Lola, umiiyak ko na po noong sabi. Ayos ka lang ba po? Tanong pa po nito. Opo, Lola. Sandali lang po. Tatawag ako ng tulong. Saad ko naman at iniwan ko muna siya para humingi ng tulong. Akmang lalabas na sana ako ng silid pero pinigilan po nito ako. At nang hihinang boses ay nagwika ito ng, Apo, may mahalaga akong sasabihin. Panahon na siguro para malaman mo yung totoo bago pa ako mamatay. Wika pa po nito. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Lola. Matagal pa po kayong mabubuhay. Umiiyak ko pong sabi noon at bigla na lang akong napalingon dahil may biglang kumalabog. Paglingon ko po, nakita kong merong tumalon sa bintana. Mukhang yung kulay itim po na hayop. Hindi pala nagawang tuluyan ni Lola. Na meron pa po yung lakas para tumakas. Tatayo pa sana ako para tignan yon pero pinigilan ako ni Lola. Lalo at nakaalis na nga rin po yun. Makinig kang mabuti, apo. Wika pa ng Lola. Hindi totoo na namatay yung mga magulang mo sa isang aksidente. Kundi pinatay sila. Dagdag pa niyang wika. Siyempre, nalito ako pagkatapos kong marinig yung kanyang mga sinabi, sapagkat hindi ako makapaniwala sa kanyang tinuran. Ano po? Pero ang sabi po ninyo namatay sila sa aksidente noon. Wika ko pa. Nakita kong umiiling-iling ito. Kung ganon, bakit kayo nagsinungaling sa akin? Hindi ko nga napigilang tanungin. Nagwika naman itong ipapaliwanag niya umano ang lahat. Anya pa, hindi ordinaryong tao ang lahi namin, gaya ng iniisip ko. Nanggaling umano kami sa lahi ng mga aswang. At ang angkan daw namin, yung isa sa kinakatakutan ng ibang mga aswang. Dahil sa angkan umano kami ng kung tawagin ay mandurugo. At kaya namatay yung mga magulang ko dahil nung gabing bumiyahe daw ang mga ito pauwi sa amin. Inatake daw ang mga ito ng mga nakalaban nilang aswang at walang awang pinagpapatay. Lalo at dalawa lang daw sila at mukhang marami yung tumambang sa kanila. Kaya nga namatay yung mga magulang ko. Sa pag-aakala daw kasi ng mga kalaban nila, nasa magulang ko
Yung mutsang itim na minana pa ng mga naunang henerasyon. Ang hindi alam ng mga ito ay iniwan pala ng nanay ko kay Lola bago umalis ng bahay. At dahil sa nabigo yung mga ito, kaya't patuloy na pinaghahanap ng mga ito yung mutsang itim, at ngayon nga ay si Lola yung kanilang pinupunterya. Bakit ngayon lang po ninyo sinabi ito? Umiiyak ko pang sabi noon. Dahil ito na ang tamang panahon para tanggapin mo ang mutsang itim. Saad pa po nito? Ayoko po, Lola. Dahil baka kapag tinanggap ko po yan, iiwan mo na rin ako. Sabi ko pa habang umiiyak pa rin. Sige na po. Nanghihina na ako. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang magpahinga. Nais ko din makasama yung lolo mo sa kabilang buhay. Pakiusap pa ng lola ko sa mahinang boses. Nakita ko yung panakanakang pagbulwak ng mga dugo sa bibig nito. Kung kaya't wala na akong ibang pagpipilian kundi patanggapin yung mutsa na kanyang tinutukoy. Apo, tandaan mo, gamitin mo yan sa kabutihan. Huwag na huwag mong gagamitin sa kasamaan ang mutsang yan. Dahil sa magsisilbiyang proteksyon sa iyo at pati na rin sa mga kapatid mo. Dahil alam ko na babalik sila para kunin yung mutsa na ito. Protektahan mo ito kahit anong mangyari. Wika pa po ng lola ko pagkatapos niyang sabihin yon. At isang maliit po na mutsa na kulay itim yung inabot nito sa akin. At noon ngang hawakan ko yon, malagkit po yun na para bang may laway, na parang nanggaling mismo sa katawan ni Lola. Lunukin mo yung mutsang yan. Wika pa po nito habang nag-aagaw buhay na. Kaya agad ko naman po itong nilunok dahil wala na rin akong pagpipilian. Pagkatapos ay tinignan ko po si Lola pero wala na itong buhay. Noon ngang malunok ko na nga yung mutsa, grabing kilabot yung nararamdaman ko sa sarili. Pakiramdam ko, parang may kung anong nilalang. Yung sumanib sa akin na talagang nagiinit po noon yung sikmura ko. Sobrang sakit rin po noon ang ulo ko na parang mabibiyak. Kaya't naglulupasay na po ako sa sahig at pilit na iniinda yung sakit na aking nararamdaman. Hanggang sa bigla na lamang akong nasuka at nawala ng malay. Nung magkamalay po ako ay parang bumalik na rin naman po sa normal yung pakiramdam ko. Pinaglamayan nga po noon si Lola. Iyak po ako noon ng iyak Pero sa paglipas ng mga araw ay unti-unti ko na rin pong natanggap na wala na talaga ito. Isang gabi, habang natutulog ako, naalimpungatan ako dahil sa ingay na nagmumula sa sala namin. Kaya lumabas po ako ng kwarto at nagtungo sa may sala. Pagkalabas ko po doon, nakita ko yung dalawang lalaki at isang babae. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo dito? At paano kayo nakapasok? Magkakasunod na tanong ko pa sa mga panauhing nakasuot ng itim at merong balabal sa mukha. Mukhang ikaw nang nagmana. Wika pa nga ng isang lalaki. Ibigay mo sa amin ang mutsa kung ayaw mong mamatay. Saad rin po ng babae. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ninyo. Matigas na pagkukunwari ko pong sabi noon. Nakita kong nanilisik ang mga mata ng babae. Para na ako nitong aambahan. Kaya naman sandali po akong napatras. At sa isang kurap lamang ng mga mata ko, unti-unti pong nagbago ang mga ito. Nagbago yung kanilang anyo. Naging mabalasik at nakakatakot na mga nilalang. At dahil sa yun pa lang yung unang pagkakataong nakakita ko ng ganon na klaseng nilalang, talagang grabe yung takot na nararamdaman ko noon. Bago pa man po ako maatake ng isa sa mga mabagsik na nilalang, bigla na lang pong bumukas yung pintuan at bumungad yung isang matandang lalaking maraming burloloy sa katawan. Hindi ko alam kung bakit naiinitan ako at nairita ako sa matanda. Pero nakita ko po itong mabilis na pumasok
at walang habas na pinaghahambalos ng buntot ng pagi yung tatlong nilalang. Naririnig ko pa pong malutong na nagmumura yung matanda habang patuloy po niyang ginagawa yon. At dahil po doon, mabilis naman pong tumakbo palabas ng bahay yung tatlong nilalang na yon. At sa likuran ng bahay nga, narinig kong parang nag-aaway po yung mga ito. Naagad rin po silang sinundan nung lalaking maraming burloloy sa katawan. At narinig ko na lamang po na sa likod ng bahay namin ay parang nagsasagupa ng mga ito. Kahit na nangangatog ang mga tuhod ko, pumunta ako sa kwarto ni Lola at sumilip sa may siwang ng bintana nito. Nasa gawi po kasi yon sa likuran ng bahay, kung kaya't nakikita ko yung tatlong nilalang at yung matanda na biglang dumating na naglalaban. Sabi ko na nga, ba't pupunta kayo dito? Anong ginagawa nyo rito? At sasaktan ninyo yung walang kalaban-laban na babae. Galit pa na wika ng matanda at agaran ng hinugot nito sa kanyang tagiliran ang kanyang tabak. Pagkatapos ay mabilis po na inundayan ng taga ang isa sa mga sumusubok na lumapit sa kanya. Nang mga sandaling yon, kahit napakiramdam ko ay merong nag-uudyok sa akin na tulungan yung matanda, sa hindi malamang dahilan ay para bang may kung anong pumigil sa akin para wag nang lumapit sa mga ito. Hanggang sa maya-maya pa, nakita kong isa-isang natatalo ng matanda yung tatlong aswang na yon. Nakita ko ring merong mga saksak sa katawan yung tatlong nilalang, habang yung matanda naman ay merong mga kalmot. Sa paglipas pa ng ilang sandali, nakita kong kumaripas na nga rin ng takbo yung tatlo. Dali-dali namang pumasok sa loob ng bahay yung matanda, kaya lumabas na nga rin ako ng silid. Kinausap nga po ako ng albularyo at nagpakilala itong siyang araw yung matalik na kaibigan ng aking ama. Kilala rin daw niya si Lola. Humingi po ito ng tawad dahil nahuli raw siyang dumating. Nalaman ko rin na isa raw siyang antingero at nakilala raw niya yung aking ama nung minsang iniligtas daw siya nito sa kamay ng mga aswang. Simula nga raw noon ay palagi na raw silang nakikita ng aking mga magulang. Nung panahong may nangyari sa aking mga magulang, nasa ibang lugar umano siya at naghahanap ng mga anting-anting at mutya. Nagulat naman po ako noon nang banggitin niya yung tungkol sa mutsyang hawak ko. Ayon pa nga sa kanya, gagabayan raw niya ako kung paanong gamitin sa kabutihan yung mutya. Huwag raw akong mag-alala dahil hindi niya kukunin sa akin yung mutya na ito, sapagkat ako raw yung pinili nito. Simula nga po noon, itinuro sa akin ng antingero kung paanong gagamitin sa kabutihan yung mutya, gaya ng ginawa ni Lola noong nasa kanya pa ito. Ang sabi ng antingero, itong uri daw ng mutya ay kayang hawakan kahit ng mga katulad ni Lola na isa nga pong aswang. Nakahinga po ako ng maluwag noon. At klinaro rin po nito na iba po ito sa mutya na pinapasa ng mga aswang upang maging aswang rin ang kanilang mga tagapagmana. Kaya nakahinga po ako ng maluwag noon dahil buong akala ko ay unti-unti akong magiging aswang simula nang malunok ko yung mutsyang pinamana ni Lola. Binigyan pa nga ako ng antingero na yon ng isa pang mutya na pangbalanse daw sa binigay ng Lola ko sa akin. At simula naman po nang mangyari yon, pagkatapos nga po nun ay lumipat na rin kami ng mga kapatid ko sa ibang lugar. At simula nga po nun, naging maayos naman po yung takbo ng buhay namin. Hindi ko alam kung dahil sa mga mutya na hawak ko o dahil namuhay lang din talaga kami nang walang inaapakang ibang mga tao. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po at paalam. Nais ko lang po sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Ang kwentong ito
ay naging karanasan namin ng aking kaibigan nang minsang nakipista kami sa isang liblib na baryo. Bago pala yung lahat, tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Anton. At ang kaibigan ko naman ay itago natin sa pangalang Nito. Dahil wala naman kaming trabaho ng mga panahon na yon, nagkayayaan kaming dalawa na pumunta sa isang liblib na baryo para makipista. Ako nang bahala sa bahay nating kakainan. May kakilala ako roon eh. Wika pa ni Nito sa akin. Napatango naman ako sa kanya at sinabihan kong siya na nga lang yung bahala. Sa halip na umuwi at magpaalam sa aking mga magulang, nagpasya na lamang akong sumama na kay Nito. Hindi ko na inisip ang pagagalitan ako ni tatay at nanay. Nung nasa tricycle na nga kami, tinanong kami ng driver kung saan ang aming punta. Hindi naman nag-alangan ng aking kaibigan na sagutin yung tanong ng driver na makikipista kami sa liblib na baryo ng aming bayan. Ano? Makikipista kayo roon? Hindi ba ninyo alam na pugad ng aswang yung baryo na iyon? Biglang tanong pa ng driver sa amin. Napalunok ako ng laway at saka napatitig sa aking kaibigan. Hinintay ko yung kanyang magiging sagot. Meron naman po kaming kakilala roon. Isa pa, para sa akin po, hindi naman totoo yung aswang na yan eh. Gawa-gawa lang po yan ng mga taong merong inggit. Wika pa ni Nito. Umiiling yung driver at hindi na nga nagsalita pa. Subalit, dahan-dahang gumapang yung aking kilabot sa buong katawan. Hindi ko rin maintindihan pero parang naniniwala ako roon. Dahil doon, para makasiguro, saglit nga akong nagpaalam kay Nito. Paring Nito, sandali lang meron lang akong bibilin sa may tindahan. Paalam ko pa sa kanya na agad naman niyang tinanguan. Tumigil nga po yung sinasakyan namin sandali. At dali-dali po akong dumiretso sa tindahan at bumili po ng kalamansi na 3 piraso. Pagkatapos po nun, bumalik na ako sa tricycle at ng mga sandali na yon, nagpatuloy na nga kaming bumiyahe patungo sa liblib na baryo kung saan kami makikipista. Inilihim ko na lang kay Nito na kalamansi talaga yung aking binili. At nagkunwari na lang po ako na candy lang para hindi na po ito mangamba. Mga 1 oras din po siguro na biyahe at nakarating na nga kami sa nasabing baryo. Pagkababa namin sa tricycle, pinagtitinginan kaagad kami ng mga tao. Animoy nagtataka sila sa amin at ang ilan sa kanila ay ilang ulit ko pang nahuli na napapadila sa kanilang bibig. Ganyan ba talaga ang mga tao rito? Parang nananabik sa mga dayo. Tanong ko pa kay Nito. Bahagya namang napatawa yung aking kaibigan sa aking naging tanong. Sinabihan pa nito ako na hayaan na lang ang mga yon dahil baka ganun lang talaga sila. Napatango na lang din ako sa kanya pero sa utak ko noon, tumitiba yung paniniwala kong totoo nga yung sinabi ng driver sa amin. Naglakad kami ni Nito at agad na naagaw yung aking pansin ng isang matandang babae na nakadungaw sa kanilang bintana. Medyo malayo pa yung bahay noon kaya nagtaka po ako dahil parang may inaabangan po ito. Pagkakita sa amin ng matanda na yon, agad itong napangiti. At dahil doon, kinalabit ko po yung kaibigan ko. Pare, tignan mo yung matanda oh. Nakangiti pa habang nakatingin sa atin. Wika ko pa. At pagkatapos ko pong sabihin yung mga katagaan na iyon, napatingin siya sa bahaging tinutukoy ko. Napailing na lang si Nito sa akin at nagwika na, dahil yan, dyan tayo pupunta. Lola ko yan. Dahil kapatid siya ni Lolo. Yan si Lola Claring. Wika pa nga po ni Nito.
Napabuntong hininga ako noon. Napawi naman agad yung takot na naramdaman ko dahil lola naman pala ng kaibigan ko. Sa kadahilanan po na yon, parang nakahinga na rin po ako ng maluwag at nagpatuloy na nga sa paglalakad. Makaraan lamang yung ilang sandaling paglalakad, narating na nga namin yung bahay. Nagmano po siya kaya nagmano na rin ako. Ipinakilala ko ng kaibigan ko sa kanyang lola. At habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, parang umiiwas po ito na hindi makatingin ng diretso. Ano kayang nangyayari sa matanda na ito? Tanong ko pa sa aking sarili. Natigil na lang din ako sa pag-iisip ng kung ano-ano nung niyaya niya nga kami na pumasok na doon sa bahay. Pagkapasok po namin ng kaibigan ko sa bahay ni Lola Claring, biglang nag-iba yung samyo ng hangin. Hindi ko maunawaan yon kung malansa ba o mabaho. Pero parang naghalo-halo yung amoy sa loob ng bahay. Ano bang amoy yan, pre? Parang bulok na dugo. Sabi ko pa. Narinig naman po yun ni Nito kaya nagwika ito sa akin. Nahayaan ko na lang daw kung ano man yung aking naaamoy. Dahil maging siya ay naaamoy rin niya yon. Matanda na kasi si Lola, kaya minsan nakakaligtaan niyang itapon ng mga pinagugasan niya ng karne at isda. Pagpapaliwanag pa ng aking kaibigan na sinangayunan ko na lang din. Pero nakaramdam ako ng kaba dahil sa hindi ako sigurado kung yun lang nga ba yung naaamoy ko. Dinala nga kami ni Lola Claring sa kusina. At nang makarating kami roon, tumambad sa amin ng napakaraming pagkain na nakahain. Kumuha ng pinggan at saka kutsara yung lola ni Nito. Sabay sabi na, "Kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahiya. Masarap yung mga yan. Ipinaluto ko pa kasi yan sa iba naming mga kamag-anak." Wika pa ng lola ni Nito. Pagkatapos sabihin ng matanda ang mga katagaan na yon, napatingin ito kay Nito at parang nag-uusap sila sa kanilang mga utak. Yun bang maibig sabihin ng kanilang mga tinginan? Subalit dahil masarap nga yung pagkakaluto doon sa pagkain na nakahain, hindi ko na pinansin ang kung anumang kinikilos nila at kumain na nga po ako ng pagkain doon. Pero yung kinagandahan lang po doon, puro gulay lang po yung kinuha ko. Hindi man halata pero iniwasan ko pong kumain ng karne at dinamihan ko lamang yung kanin. Dahil patuloy pa rin sa paglantak sa pagkaing nasa pinggan si Nito, hindi na muna ako tumayo. Nagpalinga-linga lang ako sa paligid hanggang sa madako yung aking paningin sa isang putahing kung hindi ako nagkakamali ay adobo. Bakit parang kakaiba yung karne? Tanong ko noon sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng kakaibang kutob. Napakapusyaw po kasi ng adobo na naroon at parang wala man lang kung anong pangpalasa. Nang mga panahon po na yon, napatitig ako sa matanda at nakita kong parang inaabangan niya ako na kumuha ng putahing karne. Walang ano-ano, nagwika po ito. "Ano ka ba naman? Huwag ka nang mahiya." At pagkatapos niyang sabihin ng mga kataga na yon, kinuha niya ang mangkok na merong adobo at saka iniabot po sa akin yon. Wala na akong nagawa pa, kundi yung kunin na lang yung kanyang iniabot. Napalunok po ako ng laway at nag-alangan sa pagkuha. Pero naisip ko na baka maghinala si Lola Claring sa akin. Nang makakuha na nga ako, agad po akong nagpasalamat sa kanya. Bahala na, pero hindi ko ito kakainin. Wika ko pa rin sa aking sarili at hindi ko na nga muna ginalaw yung adobong nasa pinggan ko. Sakto naman noon na may tumawag sa labas ng kanilang bahay. Kaya napadungaw si Lola Claring sa bintana
Ilang sandali pa. Kita ko na yung galak sa kanyang mukha. Tumitig ito sa aking kaibigan at saka buong kagalakang nagwika. Naririto na ang mga tsuhin at tsahin mo. Sabi pa po nito. Nang mga panahon na yon, tumayo po si Nito at dumungaw na rin sa bintana at saka napatitig sa akin. Sandali lang pare ah. Sasamahan ko lang muna si Lola upang salubungin ang kanyang mga anak. Pagpapaalam pa nito. Nang marinig ko po yon, nagkaroon na nga rin ako ng ideya. Tumango na lamang ako sa kanya at saka pinanood sila habang naglalakad palabas ng kusina. Nang wala na nga yung maglola, doon ko na po kinuha yung aking nabili na kalamansi. Tingnan ko nga kung umeepekto ito. Baka iba pala yung pinapakain nila sa akin eh. Sabi ko pa. At napalingalinga po ako at nang makita ko yung kutsilyo, mabilis po akong tumayo at kinuha yon. At bago bumalik sa kinaupuan, sumilip ako sa pintuan at napangisi nang makitang hindi pa rin bumabalik yung maglola. Dali-dali akong umupo at humiwa ako ng 2 kalamansi tsaka walang pagdadalawang isip ko po na pinigaan yung adobo. Habang pumapatak yung katas ng kalamansi, pakiramdam ko po, palakas ng palakas yung kabog ng aking dibdib. Parang may kung anong hindi ko inaasahang mangyayari ng mga sandali na yon. At makalipas po yung ilang sandali, wala naman akong napansing pagbabago sa adobo. Maniniwala sana akong normal na karne yung ginamit ni Lola Claring. Subalit nakalanghap po ako ng napakabahong amoy. Tinitigan ko po ng maigi yung adobo at naggulat ako nang makitang nagsimula na po yung bumula. Animoy na panis na pagkain na kakaiba talaga yung amoy. Kahit na diring-diri ako sa pagkain na yon, hinalukay ko pa rin yon gamit yung kutsara. At walang ano-ano, namulagat yung aking mga mata at napatakip ako ng aking bibig. Napakiramdam ko kasi ay maduduwal ako dahil kitang-kita ko po yung dulong bahagi ng daliri ng tao sa adobo na yon. Meron pang kasamang kuko, kaya hindi ako maaring magkamali. Nakita ko rin na parang merong maliliit at maitim na mga uod na gumagalaw-galaw doon. Nako, naloko na. Aswa nga talaga sila. Napawika ko na lang noon at lalo po akong kinabahan ng mga panahong yon. Lalo nang maisip kong baka kung ano yung gagawin ng kapamilya ni Nito sa akin. Hindi ako dapat magpahalata, sabi ko pa. Nang mga panahong yon, nakarinig na ako ng pagyabag ng paa at saka usapan na papalapit sa kusina. Sa kadilanan po na yon, mabilis ko nang tinapon sa mailalim ng mesa yung pagkain na nakita ko nga na merong daliri. Inapakan ko po yon at saka pasimple po akong pasubo-subo na lang ng kanin. Pagdating nila sa loob ng kusina, agad na lumapit sa akin yung kaibigan ko. Ito nga pala yung kaibigan kong si Anton, sabi pa nito habang nakatitig sa kanyang mga kamag-anak. Hindi ko maiwasan ng kabahan lalo at nang makita ko na yung iba sa kanila ay sumisingot-singot sa aking direksyon at ang iba ay napapadila pa habang nakatitig sa akin. Hali po kayo. Kain po tayo. Sabi ko pa nga na pinipilit kong kumalma. Napangiti sa akin ang mga tsahin at tsuhin ng kaibigan ko. At ng mga sandali na yon, bumalik na yung kaibigan ko sa kanyang kinaupuan habang pinagpatuloy yung kanyang pagkain. Nang mga panahon po na yon, sumabay na rin sa amin ang mga bagong dating na mga kamag-anak. Hindi ko maiwasan ng mandiri at mangilabot nang makita kung parang mga gutom na hayop sila kung kumain. Lalo na nga sa mga putaheng merong karne. Habang kumakain sila, panay ang kanilang titig sa akin. At dahil doon,
Talagang kinikilabutan po ako at nagtatayuan yung mga balahibo ko. Naramdaman ko po noon na parang matatay na ako sa kaba. Kaya naisipan ko nga po na magpaalam muna sandali para magbanyo. Lola, saan po ba dito yung banyo? Tanong ko pa. Sinabi ko na lang na parang nasobrahan yata ako ng kain para makapagpalusot. At tinuro naman sa akin ng matanda yung banyo. Tumayo na ako at saka naglakad ng walang lingon-lingon patungo roon. Nang makapasok na nga po ako sa banyo, doon na nga rin ako medyo napaisip. Napahawak po ako noon sa aking dibdib ng mga sandali na yon. Grabe yung kabang nararamdaman ko. Kailangan kong makaalis sa bahay na ito. Nanganganib yung buhay ko rito. Kaya pala pinipilit ako ni Nito. Mukhang may iba siyang binabalak. Pinapain niya ako sa kanyang kapamilya. Walang hiya siya. Sabi ko pa noon sa aking sarili. At ang tanging nasa isip ko ng mga sandali na yon ay ang aking kaligtasan. Lumapit nga ako sa pintuan ng banyo at saka bahagyang binuksan yung pinto. Sinilip ko po yung kanilang kusina. At nang mapagtanto ko na abala ang lahat sa kanilang pag-uusap, doon na nga po ako nagpasyang lumabas. Bahala na. Ang mahalaga makalis ako sa bahay na ito. At dali-dali nga po akong umakyat at dumaan po ako doon sa itaas ng dingding para makalabas sa bahay. Dahil yun lang po yung naisip kong paraan para hindi nila ako mapansin. Nung nakalabas na po ako, agad po akong napayuko sa may damuhan nang makita ko na lumabas na rin ang bahay si Nito. Muntik na po nito akong makita, mabuti na lang at agad po akong nakayuko. At nung bumalik na po ito sa loob ng kanilang bahay, nagmadali na po akong tumakbo palayo sa bahay na iyon. Tumakbo po ako ng tumakbo hanggang makarating na nga ako ng kalsada. Pagdating ko sa kalsada, nataon ding merong paparating na tricycle. At dahil doon, pinara ko po yun at saka dali-daling sumakay roon. Panay po noon yung aking paglingon. Na agad nga pong napansin ng driver. Toy, ayos ka lang ba? Parang may kung ano kang tinatakbuhan ah. Sabi po nito. Hindi ako sumagot kaya muli po itong nagsalita. Sa bagay, latalos ng mga tao sa lugar na ito, mga aswang. Siguro nadiskubre mo na no? At meron ka na ring ideyang nakuha. Sabi pa nga ng driver. At tumango na lang po ako sa kanya at ang sabi po nito ay ligtas na ako at wag na akong babalik pa roon. Nung makauwi na nga ako, sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi na ako makikipagkaibigan pa kay Nito. Simula po noon kahit po mismo siya, halata ko po na umiiwas na rin. Na parang alam na rin ito na nalaman ko yung lihim ng kanyang pamilya. Pero maigi na rin po yun para hindi na po ito makipagkaibigan pa sa akin. Kailanman hindi na rin ako bumalik pa sa baryo na iyon. Dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.